Napansin mo na ba ang halamang ito sa inyong lugar? Madalas tumutubo sa mga parang, sa gilid ng kalsada at sa mga bakanteng lugar. Madalas pinagkakamalang kapamilya ng mint o kaya naman ay ng oregano dahil nga sa mahalimuyak nitong dahon at katawan kung dudurugin mo. Subalit ano nga ba ang halamang ito at saan mo nga ba ito pwedeng magamit? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bagong kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakita mo na ba ang halamang damong ito na tumutubo lamang kung saan-saan? Mayroong mga kwadradong katawan at mga hugis-pusong mga mababalahibong dahon, kulay lilang mga bulaklak at may halimuyak na parang sa oregano. Hindi po ito mint, hindi rin ito lemon balm, subalit tumutubo ito kahit saan, partikular na nga sa mga natutuyong kailugan. Ito ang halamang Heptis suaveolens, isang uri ng halaman na tumutubo sa mga tropikal na bansa katulad ng India, Mexico, Amerika, Africa at Asia. Kadalasang tumataas ng hanggang 3 metro lamang. Kilala rin ito sa mga katawagang pignat, chan, at dahil marami ang nalilito sa halamang ito, ito nga ay kadalasang binabansagan o tinatawag din na suwag kabayo sa Bulacan, pinga-pinga sa Ilocos, at kadlum naman sa Bisaya. Ngunit para saan nga ba ang halamang ito at papaano mo ito magagamit bilang halamang gamot? Ang Heptis suaveolens ay isang mainam na insecticide. Ang katas ng dinurog nitong dahon ay mainam nga sa pagtataboy ng mga insekto sa bahay. Ang mga buto naman ito ay binababad sa tubig upang gawing juice. Katulad sa bansang Mexico na ginagamit nila ito sa paggawa ng inumin na kung tawagin ay bait. Maaari mo ring durugin ang mga dahon nito at itapal sa mga sugat, galis o mga kati-kati sa balat upang mapabilis ang paggaling nito. Ang tsaa naman buhat sa batang dahon nito ay mainam upang maiwasan ang insomnia o hirap sa pagtulog. Nakapagpapababa din ito ng sugar level, lagnat at mainam sa kalusugan ng atay. Mayaman ito sa mga phytochemicals katulad ng essential oils, tannins, saponins, phenols at flavonoids at saka alkaloids. Kaya naman ang halamang ito na di madalas pinapansin ay napakahusay palang herbal plants. Kaya naman sa susunod na makita mo nga ito ay batid mo na ang taglay nitong kagamitan. Ikaw, nakakita ka na ba ng halamang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Madalas ka bang nakakakita ng halamang ito sa daan? Sa gilid ng kalsada, malapit sa mga kanal, o maging sa mga kailugan? Napakarami nito kung tumubo at kabilang sa mga makakapal na damo sa ating mga bakuran. Subalit alam mo ba na ang isang ito pala ay hindi lamang basta-basta halaman, sapagkat isa ring mainam na remedyo sa ilang mga sakit sa balat at sakit ng katawan. Kaya naman kung nakikita mo na nga ang halamang ito sa inyong lugar, para sa inyo ang videong ito, dahil maaari mo palang magamit at mapakinabangan ang halamang damong ito na maaaring panlunas o pangunang lunas sa ilang karamdaman. Kilalanin ang halamang Cinderella o Cinedrella nudiflora, isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Asteraceae. Madami itong tumutubo sa South America, Mexico, India, Australia, Pacific Island at syempre dito sa Asia at dito nga sa atin sa Pilipinas.
Kilala ito sa katawagang tuhod manok o fantakwen dito sa Katagalugan. Isang klase ng munting damo na tumataas ng mahigit sa 2 metro. Mayroong mga dilaw na munting bulaklak at katawan na dugtong-dugtong at animungay mga tuhod ng manok. Hindi ito madalas pinapansin sapagkat tumutubo nga ito kahit saan. Subalit sa mga liblib na lugar pala at mga tribo ay ginagamit pala nila ito bilang isang mahusay na halamang panlunas. Madalas nga itong mapapansing kinakain ng mga aso sa umaga upang mapawi ang sakit ng kanilang mga tiyan. Samantalang masarap naman itong damo para sa mga kambing o mga kalabaw. Sa ibang lugar naman ito ay pinapakain sa mga rabbit upang dumami raw ang mga anak nito. Samantalang para naman sa ating mga tao, marami din pala itong mga pakinabang. Maaari mong kunin ang dahon at ang katawan nito, durugin at katasin, at maaari palang panlunas sa mga munting sugat o paso sa ating balat. Nakapagpapapawi din ito ng sakit ng ulo at saka problema sa tenga. Maaari mo rin itong pakuluan at saka ibanyos o hihugas sa mga nananakit na tuhod, bunga ng arthritis o gout. Sa bansang Thailand nga, ito naman ay kanilang pinakukuluan at ginagawang tsaa na maaari palang panlunas sa mga sakit ng sikmura, constipation o hirap sa pagdumi. Kaya naman kilatisin ng mabuti ang mga damo sa inyong bakuran dahil kahit pala ang simpleng halamang Cinderella ay maraming pakinabang, ngunit hindi lamang natin ito alam. Subalit isang paalala buhat sa inyong lingkod na ito ay pawang mga paunang lunas lamang at hindi gamot o solusyon sa mga chronic na kondisyon o karamdaman. Ikaw, napuna mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Ang halamang tuhod manok o halamang Cinderella. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay